I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again, Martin. Ito si Kaufman. Mga kababayan, ayan. Alam nyo, nakuha din ang style ng mga dilis ito, yung mga DDS. Yung style ni Sara Duterte, gawa-gawang istorya eh. Kuwang-kuha ni Kaufman. Oy, malaking bayad dito ha. Ng Duterte family sa kanya. Alam nyo kung anong issue? Saka kamaritis dito mga bes. Ayan ang napalaan niya. Ang akala niya kasi hindi mapapansin ng ICC. Kung sa Ilocano, gunggong nga Kaufman. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos Lili supporters, Filipino and OFW. Ayan, another bad news from the Duterte camp. Ay, sus, unti-unti nang pupunta sa kamalasan. Naku naman po, anyari. Kaya sabi ko lagi, gawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Magsasalita tayo ng katotohanan. Kasi kung baliktarin mo yung issue, sigurado, babaliktarin ka ng karma. Ito, sabi dito mga kababayan ng News Spy. Ayan si Digong. Naalala ko taloy pa utal-utal nung siya po ay kumbaga unang araw pa siya na sinalang pautal-utal drama. Magaling na aktor ito si Digong, guys. Sabi dito, ayan, Tagalogan natin. Sabi po ng News 5, si Kaufman na yan natuto na mag-tik. So sabi dito mga kababayan ng News 5, grabe concern and alarm over Nicholas Kaufman attempt to misrepresent. Ito si Kaufman, natuto na mag-fake news at magsinungaling. Ayan sabi dito tuloy. Hinikayat ng koalisyon ng civil society groups ang International Criminal Court na patawan ng disciplinary sanctional si Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y professional at legal misconduct. Kagay, patay ka ngayon Kaufman. Sabi dito mga bes, professional at legal misconduct dahil ito sa umano'y misrepresent ni Kaufman sa posisyon ng ilang parties sa proceeding sa kaso ni Duterte. Isa rito ang court filing ni Kaufman noong June 12 kung saan sinabi niyang sumasang-ayon umano ang Office of the Prosecutor, which is ang OTP, sa interim release para kay Duterte. Itinanggi ito ng OTP. Yan, kabuang talaga ni Kaufman. Oo, kaya nga hindi niyo ba napapansin? Mga kampo ni Duterte mahilig sa gawang istoryahe. Magaling sila gumawa ng fake witness, fake affidavit, fake notaryo, na fake akusasyon. Yan. Dito mo sa kanila mga makikita yung mga ganyang klaseng style. Ano na ngayon, Kaufman. Ito matabil din dila nitong tao na ito Malaking bayad nito kaya gumagawa ng paraan. Para mailabas si Digong. Pero kahit magbalintong-balintong yan si Kaufman, hindi niya kayang absueltuhin at ipagtanggol si Digong. Maniwala kayo. Sa lakas ba ng mga ebidensya laban kay Digong? Nandyan si Bato-Bato nga, 'di ba? Silas Cañas. Ay naku po. Talagang mangungunsumi talaga ang mga Duterte family at saka mga DDS. Kaya wag na kayong mangarap na makabalik pa sa Pilipinas si Digong. Malabo po mangyari 'yun mga kababayan. Kaya wag kayong umasa. Wala nang pag-asa. Sa September 26 filing, ginamit ni Kaufman ang pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro para pagmukhaing hindi tutol ang gobyerno sa hiling na interim release para kay Duterte. Utot mo, tae mo Kaufman. Walang sinasabi dyan si Yusek Castro, oy. Sino naman nagsabi sa'yo?
gawa-gawa ka na naman ng istorya, eh. Walang ganyan sinasabi si Jose Castro, kahit i-review nyo pa yung video niya nung press corps niya. Nako, buti nga sa yung karma nyo na yan. Tuloy, this deliberate misrepresent is not harmless or victimless and does not fall within the reasonable scope of zealous advocacy on behalf of one's defense client. Inaaway-away yung si PBBM. Sinasabi niyong weak leader. Yun pala, yung weak na yun, ang siya rin na makakatulong kung naging maayos kayo at magandang pakikitungo yung sa Pangulo. Ngayon, nga kayo. O, di ba? Ina-underestimate yung kanyang pagkatao, yung kanyang pagkapangulo, kanyang leadership. Ha? O, di ba? Sabi ni Sara, walang nagawa si PBBM, walang nangyari sa gobyerno na ito. Sino bang nanggugulo sa Pilipinas? Di ba mga Duterte? Pagdating mo sa Senado, Duterte Black din ang nanggugulo. Yan si Cubita, laging nangungontra. Gusto niya siya laging tama. O mali yung iba. Siya ang tama. Pero hindi niya nakikita na puro mali siya. Yan. O yan. ICC hindi kaya na magpataw ng disciplinary sanction versus Kaufman. I hope dinggin ng ICC yung panawagan ng ating mga kababayan, especially mga ibang pare, no? At ibang abogado para mapatawan ng ng kaukulang disciplinary. Oh. Tigasin ng mukha ni Kaufman, Puro nagmamarunong, pagsisinungaling na. Baka mga kababayan, baka mali ang impormasyon na ibinigay sa kanya. Kaya tuloy. Huwag kayong masyadong nagtitiwala sa mga Duterte vloggers tsaka mga post nila. Maraming trolls yan na nagpapakalat ng tae sa kapuluan ng mundo. Ito pa para short po tayo mga kababayan. Hindi po yung naririnig natin dito sa mga DDS, lalo na dito sa sibling na Duterte siblings, na yung interim release ay aprobado ng ICC. Wag ho na kayong maniwala dyan. Ito, para makasigurado po tayo. Today is September 30, 2025. Ito basahin po natin, sabi ng Philippine Star. So, sabi dito, para matanggal yung mga haka-haka natin. Sabi po ng Philippine Star, ayan, ito ay inilabas noong September 28, 2025. Contrary to circulating claims that the International Criminal Court, which is ang ICC, still has not ruled on the request for interim release of former President Rodrigo Duterte. So malinaw na malinaw po 'yan, Kaya wag kayong maniwala sa mga palabas ng mga yung mga salot. Ayan, no ICC ruling yet on Rodrigo Duterte's interim release. Kaya manigas na lang kayo kasi yung mga pinapalabas nyo, mahilig kayo talaga magtanim or gawa-gawang istoryahe para lang makuha ang simpatya ng taong bayan. Pero hindi nyo kayang lukuhin o utu-utuin ang taong bayan. Dahil may social media, nalalaman ng katotohanan. Short lang yan, So, ang sabi, no ICC ruling yet. Doon sa interim release. So, ibig sabihin, talagang wala. As in, sa linaw-linaw ba naman ng ebidensya laban kay Digong? Sino naman namang si Raulong magbigay ng interim release? Excuse me. Ano yan? Pabor-pabor? Ay, hindi uso sa ICC ang pabor-pabor. Oy. Ito pa. Yan 'di ba ang misis niya? Ayan na yung original wife niya. Tingnan mo si Roque. Ang sama ng tingin sa kanya. Bakit? Kasi nagsasalita ng totoo. Ika nga nagsasabi ng totoo itong misis ni Digong. Ayan yung mama ni Lustay. Ano sabi? Rodrigo, he is okay. Jolly and happy seeing us. Yeah, he is healthy and he is healthy naman. Kaya ang sama ng tingin ni Roque, Kasi sinungaling yan si Roque. Ito, nagsasalita ng totoo yung nanay. Tapos sasabihin unconscious. Unconscious daw. Siyempre tulog yung si Digong, alangan naman. Natural tulog ka. Yung mga palabas nila sa social media, puro kasinungalingan yun.
Kaya huwag kayo maniwala. Kasi learn and lesson na tayo sa mga Duterte. Si Digong nga eh. Mahilig mag ano yan, gawang istorya. Ang ginawa niya kay Dilima. 'Di ba? Ginawa ng kaso at ebidensya na naman pala totoo. Kahit sabihin mo kung kahit nagpalit ng administration, kung ang kaso ay malakas laban kay Congressman Dilima, hindi makakalabas yan. Makukulong talaga yan hanggang sa Marcos administration. Pero na found out, wala naman pala kasalanan yung tao. Hindi talaga siya makapag-file ng motion reconsideration that time kasi hawak ni Digong lahat eh. Ngayon, dumating ang Pangulo, nakalabas si Dilima kasi open sa lahat. Hindi mahigpit ang Marcos administration at saka hindi diktador. Kaya lahat ng kaso nabuksan nila tulad ni General Palparan. Dumating ang Marcos administration, nakalabas siya. Ngayon layang-laya na siya. Di ba? Ayan ito pa. Ayan pa, sinabi ni ni Attorney Joel Butuyan, mga kababayan. Anong sabi dito? Basahin po natin. Para sa kaalaman ng ating mga kababayan, huwag kayong maniwala. Ayan po sabi po ng Abante News Online. 4 days ago, sakaling mahatulan ng International Criminal Court, which is ang ICC, sinabi ni Attorney Joel Butuyan na maaaring hanggang habang buhay na pagkabilanggo agay ang kaharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agay. Ayan, kasi nga malakas ang ebidensya laban sa kanya. Isasalang mo si Asierto, Las Cañas, Matubato, si Garma na ngayon ay pinahuli ng korte. Abangan po natin yan mga kababayan, ang paghuli sa kanya pati yung 10 na kasamahan niya sa Bayaruga murder case. Di ba? You see, malakas ang ebidensya, nagsalita na sila eh. Pero magaling ang ICC. Na-interview muna si Garma bago huhulihin ng Supreme Court. Agoy. Ayan, paliwanag ni Butuyan, nakadepende ang magiging sentensya sa bigat ng kaso at sa bilang ng mga krimeng mapapatunayang nagawa ng dating Pangulo. Totoo yun. Doon nga sa sa 3 counts of murder na binasahan sa ng ICC, kung makikita nyo sa count 1, ilang kiniti lang nandoon. Diba? Doon sa count 2, mayroon din. Ilan yun? Ilang ang kinitil doon? Basahin nyo. Hanggang sa count 3. Basahin nyo doon. Ang dami doon, mga bes. Grabe, ang tindi talaga. Ayan, paliwanag ni Attorney Butuyan habang buhay na pagkakulong. Sabi ko, baka naman hindi maabutan si Digong doon ng ng 5 taon. Ayan pwedeng lifetime imprisonment. Ay, Jesus Maria Joseph. Doon sa kung gaano katindi at ilang krimen yung mapopruwebahan ng prosecution during the trial. Pero ito cannot be less than, I would say, 10 years. Ayan, kahit sabihin mo 10 years o 15 years, hindi naabutan doon yan, totoo yun. Ayan, nasabi ni Attorney Butuyan. Ito po yung sinabi ng ICC, ito yung sinabi ng ICC. Basahin ko uli sa inyo, mga kababayan. Kaya huwag kayo maniwala sa mga haka-haka, ito na lang, para diretso tayo. Ito yung 3 counts. Ayan, count 1. For this reason, Rodrigo Roa Duterte is criminally responsible for count 1. Ayan pagkitil as a crime against humanity in Davao City during the mayor period of 19 victims. 19, di ba? You see, sa count 1 pa lang yan 19 biktima. Incidents 1 to 29 between 2013 and the redacted 2016 pursuant to article 7. Ayan 1 and A and 25 3 and A. Kasi naka-close parenthesis. Indirect perpetration under or 25 3 and B close parenthesis ordering and or inducing and or 25 3 and C close parenthesis aiding and abetting. Diba?
count 1 pala yan, ano? O, sabi ko kasi 79, 19. O, ilan ang namatay that time? Baka kulang pa yan. O, count 2. O, pagkitil as a crime against humanity of high value target in location across the Philippines during the presidential period of the 14 victims of incidents 10 to 14 between around redacted 2016 and redacted of 2017 pursuant to Article 7.1 and A plus parenthesis and ayan no, you see or the ayan yan na yan. Oh, ito yung country mga bes. Oh, country. Oh, pagkitil and attempted pagkitil as a crime sa humanity and barangay nako clearance operation and location across the Philippines during the presidential period of the 45 victims and 43 na namatay redacted incident 15 to 59 between around the redacted 2016 and redacted 2018 pursuant to article ayan ayan yun po yun mayroon pa yan sa tawag dito baka sa talagang iharap sa trial naku malalaman natin doon dyan pa lang kadami kulang pa nga yan diba mga kababayan yan po yung sinabi ng yung ayun ng ICC you see wow this ano sa nakalagay number ICC dash 01 close dash ano ba yan 21 dash 01 and 25 agay date 22 September 2025 pre-trial chamber 1 Judge Julia Antonella Mutok presiding Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Ganson Judge Maria del Socorro Flores Liera before ayan diba so yun mga bes ano po ang kapalagayan nyo dito dito sa 3 counts murders laban kay dating Pangulong Digong katuwa ni Laila de Lima ito you see ninakawan na nga tayo gusto pang i-hijack ang ating prinsipyo di nyo kami maluloko ayan isa ka na dyan Sara Duterte akala mo lusot ka na natabunan man ang impeachment hindi kami nakakalimot huwag kang magmalinis isa ka rin sa dapat managot yes totoo yun diba sabi ni Las Cañas si Sara Duterte ang pasimuno na tukhang kasi mamatay tao naman talaga si Sara nasabi ko kasi sabi ni Las Cañas siya ang pasimuno sa tukhang at yung hire ng hitman para kitilin ang buhay ng Pangulo ay FL at saka Speaker Martin. You see, kung gaano sila kagalit kay Speaker Martin. You see, ay alam po natin, si Congressman De Lima, na biktima ni Digong ito. Kaya nakulong ng 7 years. Kung ako si De Lima, nako, i-counter ko ito ng na sampa ng kaso si Digong, pero hindi na kailangan kasi nakakulong na nakabawi si De Lima kamo mga kababayan nakabawi siya kaya tuwang-tuwa yan ganun lang talaga ito pa if the source is right 2 of the 30 co-perpetrators could be spending Christmas apart from their families yes alam nyo kung sino na nasa isip ko diba could be Bato Bongo o kaya yung mga retired uniform yung panahon na yun. Kaya abangan po natin yan, mga kababayan. So, yan. Ito, laging laging lesson para sa lahat ng mga politician na umaabuso sa power. 'Di ba? Susunod yan si Sara Duterte. Kasi tukhang queen yan So, see you again on my next upload. Bye bye bye. Yan babus. God bless Philippines.